Sa isang magandang hardin, maraming uri ng halaman, mga oras, orkidyas at malaking puno. Ngunit may isang bagay na kaagaw ng aking pansin, ang isang maliit na bonsai. Maliit man ito, ngunit napakapinong tingnan at elegante. Sa kanyang kilaitan, makikita ang pag-alaga at malasakit na binubuhos ng nagtatanim sa kanya. Habang pinagmabasdan ko ang bonsai, napaisip ako tungkol sa buhay ng tao. Ang bonsai, hindi siya likas na maliit. Sa katunayan, kapariho lamang siya ng ibang punong kahoy pagdating sa potensyal. Ngunit dahil sa layunin ng nagtatanim, ito'y ginugupitan, pinuputulan ng ugat at ginagabayan ang pag-usbong. Ang kanyang kaliitan ay hindi madaling makamit. May kasamang sakit, pagtitiis at malalim na pag-unawa. Ganyan din ang ating buhay. Minsan ang mga pangyayari sa buhay ay tila pumipigil sa atin na lumago ayon sa gusto natin. Maraming pagsubok, sakit at mga limitasyon. Ngunit sa gitna ng lahat, maaring ang mga pagputol at masakit na hakbang ay siyang naghubog ng ating kagandahan at katatagan. Gaya ng bonsai, ang ating pagiging tila maliit sa mata ng iba ay maaring maging pinakamagandang larawan ng biyaya ng Diyos. Itinuturo sa atin ng bonsai na ang lakas, kagandahan at kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa anyo, sa pagtitiyaga at sa kakayahang magpatuloy. Hindi kailangan maging malaki upang maging marangal. Ang tunay na kalagahan ay minsang nagsusumpungan sa mga bagay na sinasadyang hubugin sa pamagitan ng sakit at pag-ibig.